Init ng hangin ay parang sampal sa pisngi ni Megan. Bawat buga nito ay may dalang alikabok at ang pamilyar na amoy ng tambutso mula sa mga sasakyang dumadaan. Nakatayo siya sa gilid ng isang mamahaling parking lot. Pilit na nagtatago sa anino ng isang malaking poste. Ang puso niya'y kumakarera na parang kabayong hinahabol ng kung ano. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinunasan niya ang mga ito sa luma niyang maong na pantalon. Kailangan mo tong gawin, Megan. Bulong niya sa sarili. Para kay Vanjo. Ang pangalan ng bata ay sapat na para patatagin ang kanyang loob. Dumapo ang kanyang mga mata sa isang lalaking papalabas mula sa isang dekalidad na coffee shop. Matangkad, nakasuot ng itim na business suit na halatang mamahalin at may suot na relo na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Mukha itong madaling target. Naglakad ito patungo sa isang makintab na itim na kotse. Ang tunog ng sapatos nito ay umaling-awngaw sa halos bakanteng parking lot. Ito na, sa bilis na hindi mo aakalain, gumalaw si Megan. Ang bawat hakbang niya ay kalkulado. Habang inaabot ng lalaki ang pinto ng kanyang kotse, lumapit si Megan mula sa likuran. Kunwari may natapilok. Sa isang iglap, ang kamay niyang sanay na sa ganitong gawain ay mabilis na dumukot sa likurang bulsa ng pantalon ng lalaki. Naramdaman niya ang dulo ng katad na pitaka. Malapit na. Halos makuha na niya. Isang kamay na bakal ang humawak sa kanyang pulsuhan. Nanlamig ang buong katawan ni Megan at narinig niya ang malakas na kabog ng sariling dibdib. Napakabilis. Hindi niya man lang nakita ang paggalaw nito. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Hindi ito galit. Hindi ito sumisigaw. Mas malala pa roon. Ang mga mata nito ay malamig. Walang emosyon na parang tinitingnan lang siya nito na parang isang insekto. Trying to get something? Tanong ng lalaki. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Nagpumigla si Megan. Sinusubukang bawiin ang kanyang kamay, ngunit ang pagkakahawak ng lalaki ay hindi natitinag. Sir, sorry po. Natapilok lang po ako. Hindi ko sinasadya. Palusot niya. Ang boses ay nanginginig at basag. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. Isang nangising hindi umabot sa kanyang mga mata. Natapilok? Papunta sa bulsa ko? Bawat salita niya ay parang yelo na tumutusok sa balat ni Megan. Wala nang pag-asa. Huli na siya. Ang mga imahe ng rehas na bakal, ng madilim na selda, ay biglang pumasok sa kanyang isip. At kasunod nito, ang mas masakit na imahe, ang mukha ni Vanjo, nag-iisa sa ospital, walang mag-aalaga, walang magbabayad para sa mga gamot niya. Ang takot na yon ay mas matindi kaysa sa hiya. Sir, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Patatawarin na niyo na po ako. Hindi siya pinakinggan ng lalaki. Sa halip, mas kalmado pa nitong hinigpitan ng hawak sa kanya. Tatawag ako ng pulis, sabi nito. Ang boses ay patag. Walang bahid ng pagbabanta, na parang sinasabi lang nito kung anong oras na. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Megan. Wag po, sir. Huwag. Sigaw niya. Ang pagpipigil ay tuluyan nang nawala. Nagsimulang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kailangan ko lang po talaga ng pera. May sakit po ang alaga ko. Nasa ospital siya. Parang awa niyo na, sir. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Megan ang isang kislap ng pagbabago sa mga mata ng lalaki. Hindi awa, kundi interes. Binitawan nito ang kanyang kamay at binuksan ang pinto sa passenger side ng kotse. Pumasok ka. Pipo? Pumasok ka. Ulit nito, mas may diin ngayon. O gusto mong dito tayo mag-usap sa gitna ng parking lot kasama ang mga pulis? Walang nagawa si Megan kundi ang pumasok. Ang lamig ng aircon at amoy ng mamahaling leather ay tila lalong nagpaliit sa kanyang pagkatao. Isinara ng lalaki ang pinto at umikot ito
para pumasok sa driver's seat. Naging bingi ang katahimikan sa loob. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Megan at ang mahinang tunog ng makina. Hindi niya magawang tumingin sa lalaki. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. "Anong pangalan mo?" Basag ng lalaki sa katahimikan. "Megan po." "Megan?" Ulit nito, na parang tinitikman ng pangalan sa kanyang dila. "Alam mo, Megan, may problema ako. At sa nakikita ko, may problema ka rin." Dahan-dahan siyang lumingon dito. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso at tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. "Kailangan ko ng asawa," diretsong sabi nito. Napakurap si Megan. "Ano po?" "Hindi totoong asawa," paglilinaw nito, at may kinuha itong folder mula sa backseat. "Kailangan ko ng isang babaeng magpapanggap na asawa ko sa loob ng 5 buwan. 1 taong maipapakilala ko sa pamilya ko para tigilan na nila ako." Binuksan nito ang folder. Sa loob ay may mga papeles, kontrata. Nangunot ang noo ni Megan. Hindi maintindihan kung saan patungo ang usapang ito. "Nababaliw na ba ang lalaking ito?" "Ikaw," sabi ng lalaki. Itinuturo siya. "Kailangan mo ng pera, malaking pera. Base sa itsura ng desperation mo, babayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital. Ibibigay ko sa iyo ang perang hindi mo kailanman kikitain sa buong buhay mo sa pagnanakaw." Natigilan si Megan. Ang utak niya ay pilit na pinoproseso ang bawat salita. Panaginip ba ito? Isang masamang biro? Anong kapalit? Halos pabulong niyang tanong. Isinara ng lalaki ang folder at inilapag ito sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng paglapag nito ay parang pagpukpok ng martilyo ng isang hukom. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang lamig sa tingin nito ay naglaho at napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang alok na parang lason at lunas sa iisang pagkakataon. 5 buwan, sabi nito. Ang boses ay malinaw at pinal. "Maging peking asawa ko, babayaran ko ang lahat." Isang marahang katok sa pinto ng kanyang opisina ang pumutol sa malalim na pag-iisip ni Lac Rodriguez. "Sir, narito na po si Miss Megan." Anunsyo ng kanyang sekretarya mula sa intercom. "Papasukin mo siya," sagot niya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Inayos niya ang mga papeles sa kanyang malawak na mahogany desk. Ang lahat sa silid na ito ay sumasalamin sa kung sino siya. Malinis, organisado, at walang lugar para sa mga hindi inaasahang bagay. Ang babaeng magnanakaw na yon ay isang malaking eksepsyon. Pumasok si Megan sa kanyang opisina. Suot pa rin nito ang kupas na damit mula kahapon, ngunit may kakaiba sa kanya ngayon. Wala na ang desperasyon sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang matatag na determinasyon na tila hindi nababagay sa kanyang payat na pangangatawan. Naglakad ito ng diretso, hindi natitinag sa laki at karangyaan ng kanyang opisina. Umupo ito sa silyang nasa harapan ng kanyang mesa nang hindi niya inaalok. A small part of him was impressed. "Mr. Rodriguez," simula nito, ang boses ay matatag. "Lac," pagtatama niya. "Kung magiging asawa kita, kahit peke, kailangan mong masanay na tawagin ako sa pangalan ko." Hindi ito natinag. "Okay, Lac." Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa at itinulak ito palapit sa kanya. "Basahin mo. Iyan ang kontrata. Nakasaad dyan ang lahat ng kailangan mong malaman at gawin. Ang kabayaran, ang mga limitasyon, at ang confidentiality clause." Inaasahan niyang pipirmahan niya ito kaagad na nanginginig pa sa pasasalamat. Ngunit kinuha ni Megan ang folder at sinimulang basahin ang bawat pahina, ang bawat salita, na may konsentrasyong tila isa itong abogado. Habang nagbabasa ito, bumalik sa isip ni Lac ang dahilan ng lahat ng ito. Kaninang umaga lang, tumawag ang kanyang lola Remedios. "Luciano, apo,
Bungad nito, ang boses ay matamis, ngunit may bakal sa ilalim. Ipinaghanda na kita ng date mamayang gabi. Anak ni Congressman De Villa. Maganda, matalino, mula sa mabuting pamilya. Napahilot si Locke sa kanyang sentido. Lola, napag-usapan na natin to. I'm busy. Laging busy, ang kumpanya ay hindi magbibigay sa iyo ng tagapagmana. Ang pag-uusap ay natapos sa parehong paraan tulad ng dati. Sa pagbabanta ng kanyang lola, natatanggalan siya ng mana kung hindi siya mag-aasawa. Bago matapos ang taon, isang mapait na alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Si Isabel, ang kanyang unang pag-ibig. Maganda, matalino, mula rin sa isang mabuting pamilya. Ang babaeng ipinagkanulo siya para sa isang mas magandang business merger. Mula noon, natutunan ni Locke ang isang mahalagang aral. Ang pag-ibig at relasyon, lalo na sa kanilang mundo, ay isa lamang transaksyon, kaya't gagawa siya ng sarili niyang transaksyon. Isang kontroladong kasunduan kung saan malinaw ang lahat. Walang emosyon, walang gulong. May gusto akong idagdag, sabi ni Megan, na pumutol sa kanyang pag-iisip. Napaangat ang tingin ni Locke. Ano yon? Rule number 1, sabi nito. Itinuturo ang isang bahagi ng kontrata. Walang physical na contact. No physical contact. Maliban kung absolutong kinakailangan sa harap ng ibang tao. Walang hahawak, walang yayakap, at siguradong walang halik. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Locke. Fair enough. Anong akala mo sa akin? Hindi ko alam. Sagot nito ng diresto. Kaya ko nililinaw. Okay. Mayroon pa ba? Tanong ni Locke. Medyo naiinis na sa pagkaantala. Tumango si Megan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang determinasyon nito ay parang isang pader na hindi matitibag. Mayroon pa, sabi nito. Ang huling kondisyon ko. Nagtaas ng kilay si Locke. Naghihintay. Hindi ako titira sa mansyon mo kung hindi ko kasama ang pamilya ko. Ang eskinita kung saan lumaki si Megan ay masikip, maingay, at laging amoy luto. Ngunit para sa kanya, ito ang tahanan. Habang hila-hila niya ang isang malaking bag na naglalaman ng lahat ng kanilang ari-arian, bawat kapitbahay ay lumalabas para magpaalam. Megan, mag-iingat ka ron ha? Sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng maliit na sari-sari store habang inaabutan siya ng isang supot ng biskwit. Huwag mong kalimutan kaming mga dukha. Hindi po, Aling Nena. Salamat po, sagot ni Megan. Pilit nang ngumingiti habang nararamdaman ang pagbara sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa tabi niya si Miguel, ang kanyang kuya-kuyahan, seryoso ang muka at mahigpit ang pagkakahawak sa balikat ni Megan. Sa kabilang kamay naman nito ay akay-akay si Vanjo na tuwang-tuwang kumakaway sa lahat. Bye-bye po, babalik po kami, masayang sabi ng bata. Bumigat ang puso ni Megan sa mga salitang yon. Babalik pa nga ba sila? O ang pag-alis na ito ay isang tuluyang pagtalikod sa mundong kanyang kinagisnan? Isang makintab na itim na kotse, ang parehong kotse kung saan nagbago ang kanyang kapalaran, ang naghihintay sa dulo ng eskinita. Ang driver ni Locke ang sumundo sa kanila. Sa buong biyahe, walang nagsalita. Si Miguel ay nakatingin lang sa labas ng bintana, tila sinisiguradong hindi sila naliligaw. Si Megan naman ay ninenerbiyos, habang si Vanjo lang ang tanging walang kamalay-malay, namamangha sa mga naglalakihang gusali na kanilang nadadaanan. Pagkatapos ng halos isang oras, pumasok ang sasakyan sa isang malaking bakal na tarangkahan na bumukas ng kusa. Bumungad sa kanila ang isang mahabang daan na napapaligiran ng perpektong pagkakagupit na mga halaman. At sa dulo niyon, nakatayo ang isang bahay. Hindi, isang mansyon. Kulay puti, malawak, at may mga haliging kasing tataas ng puno ng niyog. Wow! Hininga ni Vanjo. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ate, palasyo ba ito? Dito na tayo titira? Hindi makasagot si Megan.
Tila nawalan siya ng boses. Ang lugar na ito ay hindi para sa kanila. Masyadong malinis, masyadong malaki, masyadong mayaman. Bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Locke. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at pantalon. Ngunit kahit sa ganoong kasuotan, ay hindi maitatago ang aura ng kapangyarihan nito. "Welcome," sabi niya. Ang boses ay neutral, habang tinutulungan silang maglabas ng mga gamit. Nang tumapak si Megan sa loob, lalo siyang namangha. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. May isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa napakataas na kisame. Ang lahat ay tahimik, isang nakakabinging katahimikan na kabaligtaran ng ingay na kinalakihan niya. "Luciano, nasaan ka?" Isang matinis at may awtoridad na boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng malawak na hagdanan. Isang matandang babae, nakasuot ng eleganteng bestida at alahas, ang dahan-dahang bumaba. Bawat hakbang nito ay may bigat. Bawat tingin ay tila isang kutsilyo. Ito siguro ang Lola Remedios. Tumigil ito sa paanan ng hagdan at ang mga mata nito ay dumapo sa kanila. Mula ulo hanggang paa, sinuri nito si Megan, si Miguel, at ang maliit na si Vanjo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi maitatagong pagkadiri. "Sino ang mga ito, Luciano?" tanong nito. Ang boses ay malamig pa sa yelo. "Bakit ka nagdala ng basura sa pamamahay ko?" Nanigas si Megan sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay tumagos sa kanya na parang mga pako. Automatiko niyang itinago si Vanjo sa kanyang likuran. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Locke. Humakbang ito at tumayo sa pagitan nila at ng kanyang lola. "Lola," sabi ni Locke. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. "They are my guests." Tinaasan siya ng kilay ng matanda. "Guests? Sa itsura nilang yan, mukha silang mga pulubi na naligaw?" "Yan, Lola." "Stop it," Maring sabi ni Locke. At pagkatapos, lumingon ito bahagya kay Megan. Isang tingin na hindi niya inaasahan. Bago ito muling humarap sa matanda at nagsalita sa paraang magpapabago sa lahat. "She is my guest," ulit ni Locke. Mas matatag ngayon. "And soon, my wife." Ang mukha ni Lola Remedios ay nabalot ng pagkagulat na agad napalitan ng matinding galit. Ang mga mata nito ay nag-aapoy habang nakatitig kay Megan na para bang gusto siyang sunugin ng buhay. "Ano?" sigaw nito. Tumingin ito kay Locke na may sukdulang pagkadismaya. "Sa ibabaw ng aking bangkay, bago maging isang Rodriguez ang babaeng yan." Lumipas ang ilang araw sa mansyon na parang isang panaginip na nakakakaba. Sinusubukan ni Megan na masanay sa katahimikan, sa kalawakan, at sa mga tingin ng mga kasambahay na tila nagtatanong kung sino siyang bigla na lang sumulpot sa buhay ng kanilang amo. Si Miguel ay laging nasa tabi niya. Tahimik na nagmamasid, ang kanyang presensya ay isang pader na nagbibigay proteksyon. Si Vanjo naman, sa kanyang kamusmusan, ang tanging tunay na masaya. Para sa kanya, ang mansyon ay isang malaking palaruan. Isang hapon, habang pinapanood ni Megan si Vanjo na masayang nagtatakbo sa malawak na hardin. Isang panandaliang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang sariwang hangin, ang amoy ng mga bulaklak. Lahat ay bago. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niyang tunay na masaya ang kanyang kapatid. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang winasak ng tunog ng isang taxi na huminto sa harap ng tarangkahan. Napakunot ang noo ni Megan. Hindi niya inaasahan na may bisita. Mula sa taxi, bumaba ang dalawang figura na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang stepmother na si Cassandra at ang kanyang stepsister na si Brenda. Nakasuot si Cassandra ng isang bestidang mas makulay pa sa mga bulaklak sa hardin. Ang kanyang labi ay pininturahan ng matingkad na pula. Si Brenda naman ay nakasuot ng isang hapit na damit. Ang mga matay malikot na sinusuri ang bawat sulok ng property. Halatang puno ng inggit. "Megan, anak!" sigaw ni Cassandra.
Ang boses ay puno ng pekeng kagalakan habang bitbit ang isang kahon ng murang cake. Nabalitaan namin ang mga magandang balita. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Lumapit sila at niyakap siya ni Cassandra ng mahigpit. Isang yakap na malamig at walang kabuhay-buhay. Nagulat lang po kami sa bilis ng pangyayari. Pilit ng ngiting sagot ni Megan habang kinakarga si Vanjo na nagtatago sa kanyang likuran. Napakaswerte mo naman, Megan, sabi ni Brenda. Ang mga mata ay kumikinang habang tinitingnan ang mansyon. Sinong mag-aakala na ang isang tulad mo ay makakahanap ng isang prinsipe? May lason sa bawat salita, ngunit ibinalot ito sa isang matamis na ngiti. Pumasok sila sa loob at ang pagkamangha sa mukha ni na Cassandra at Brenda ay hindi maitago. Pwede ba kaming makahingi ng juice? Utos ni Brenda sa isang kasambahay na dumaan na para bang siya ang may-ari ng bahay. Pinaupo sila ni Megan sa sala. Habang naghahanda ng maiinom ang kasambahay, sinadya ni Brenda na tumayo at maglakad-lakad. Hinahaplos ang mga mamahaling muebles. Nang bumalik ito, may dala itong isang baso ng red wine. Alam mo, Megan, sabi nito, bagay sa'yo ang buhay mayaman. Kahit na simple pa rin yang suot mo. Tumingin si Megan sa kanyang suot, isang simpleng puting bestida na ibinigay sa kanya ng isa sa mga katulong. Bago pa siya makasagot, sinadya ni Brenda na matapilok at natapon ang laman ng kanyang baso, diretso sa damit ni Megan. Oh my God! Sorry! Tili ni Brenda, ngunit may ngiti sa kanyang mga mata. Ang lampak ko talaga. Naku, namantsahan tuloy iyang damit mo. Sayang, mukha pa namang bago. Kahit simple lang. Nanginginig sa galit ang mga kamay ni Megan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal ang pagpapanggap nito. Pero nanatili siyang kalmado. Okay lang, mababaw lang naman. Anong nangyayari dito? Isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Si Locke. Nakatayo ito sa may pintuan, kararating lang mula sa trabaho. Ang kanyang mga mata ay matalim na lumilipat mula sa basang damit ni Megan patungo sa mga mukha ni na Cassandra at Brenda. Agad na nagbago ang anyo ng mag-ina. Naging anghel ang kanilang mga ngiti. Locke, iho, mabutit dumating ka na, bati ni Cassandra. Dinalaw lang namin itong si Megan. Nagkaroon lang ng maliit na aksidente, sabi naman ni Brenda. Ang boses ay malambing habang nakatitig kay Locke. Hindi sila pinansin ni Locke. Lumapit ito kay Megan. Are you okay? Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumangulang si Megan, nagulat sa atensyon nito. Dahil sa pagiging maginoo, inanyayahan ni Locke ang mag-ina na manatili para sa hapunan. Ang buong hapunan ay isang pagsubok sa pasensya ni Megan. Si Cassandra ay walang tigil sa pagtatanong tungkol sa kanilang love story. Saan nga ba kayo unang nagkita? Parang ang bilis naman ata ng mga pangyayari. Hindi man lang naikwento sa amin itong si Megan. Tanong nito, habang hinihiwa ang steak sa kanyang plato. It was a chance meeting, sagot ni Locke, kalmado. And when you know, sinakyan na lang ni Megan ang mga sagot ni Locke, nagbibigay ng mga tipid na ngiti at tango. Samantala, si Brenda naman ay walang ginawa kundi purihin si Locke at magpa-cute dito. Nang matapos ang hapunan, hinatid nila ang mga bisita sa pinto. Salamat sa hapunan, Locke. Sana maulit, sabi ni Cassandra. Ingat kayo sa biyahe, sabi ni Megan. Gusto na lang niyang mawala ang mga ito sa kanyang paningin. Habang naglalakad sila palabas, biglang sumigaw si Brenda na parang natapilok. Ngunit sa halip na bumagsak sa sahig, ang kanyang katawan ay bumagsak paharap, diretso sa mga braso ni Locke. Mabilis na nahawakan ni Locke si Brenda para hindi ito matumba. Ngunit sinamantala ni Brenda ang pagkakataon. Inilapit niya ang kanyang mukha sa leeg ni Locke at sa isang tinig na halos pabulong ngunit sapat na para marinig, sinabi niya, "Sana ako na lang ang pinakasalan mo." Hindi narinig ni Megan ang mga salita.
Ngunit nakita niya ang lahat. Ang paraan ng pagkakayakap ni Brenda kay Locke. Ang ngiti sa mga labi nito. At sa isang saglit, isang laso ng pagdududa ang kumalat sa kanyang puso. Nakaupo si Locke sa kanyang study, sinusubukang mag-focus sa mga report ng kumpanya. Ngunit ang imahe ng eksena sa sala kanina ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Ang pekeng ng ngiti ni Brenda, ang sakim na tingin ni Cassandra, at higit sa lahat, ang paraan ng pagdilim ng mga mata ni Megan nang matapunan ito ng wine. Nakita niya ang galit na pilit nitong kinikimkim, ang kahihiyan na sinubukan nitong itago. Alam ni Locke na hindi iyon aksidente. Masyadong kalkulado ang bawat galaw ni Brenda. He hated it. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang makitang minaliit ang babaeng nasa ilalim ng kanyang proteksyon ay nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig. Kinabukasan maaga niyang pinuntahan si Megan. Naabutan niya ito sa kusina, nagtitimpla ng gatas para kay Vanjo. May pupuntahan tayo. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Napakunot ang noo ni Megan. Saan? May company event mamayang gabi. Bilang asawa ko, kailangan mong sumama. Bago pa ito makatanggi, idinugtong niya. It's part of the deal. At kailangan mo nang isusuot. Ang shopping trip ay naging isang pagsubok sa kanyang pasensya. Dinala niya si Megan sa isang high-end boutique kung saan siya personal na kilala ng mga staff. Ngunit sa halip na mamili, si Megan ay parang isang takot na daga na naligaw sa palasyo. Bawat damit na hawakan nito ay agad binibitawan kapag nakikita ang price tag. Masyadong mahal to. Bulong nito habang nakatingin sa isang simpleng itim na bestida. Hindi ko kailangan ng ganito, sabi nito sa isa pa. Sa huli, isang simpleng bestidang navy blue na nasa sale rack ang pinili nito. Napabuntong hininga si Locke. Miss Sanas, tawag niya sa store manager. Please bring out the emerald green gown from your latest collection. Size small. Pero, protesta ni Megan. Just try it on. Utos ni Locke. Ginagamit ang boses na ginagamit niya sa boardroom. Isang boses na hindi sanay na sinusuway. Naiinis na pumasok si Megan sa fitting room. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito. At sa isang iglap, natigilan si Locke. Ang bestida ay perpektong lumapat sa kanyang katawan. Ang kulay esmeralda ay nagbigay buhay sa kanyang balat at nagpalitaw sa tapang sa kanyang mga mata. Biglang nawala ang anino ng babaeng taga-eskinita. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng may kakaibang ganda at dignidad. He cleared his throat, trying to hide his surprise. That's the one? Pagkatapos mamili, dumaan sila sa isang maliit na coffee shop. Umupo sila sa isang sulok. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Salamat dito, sabi ni Megan. Tinutukoy ang mga paper bag sa sahig. Pero hindi mo kailangang gawin to. Kailangan, sagot ni Locke. You represent me now. Kahit sa kontrata lang, dagdag ni Megan na parang paalala sa sarili. Anong kurso mo nung nag-aaral ka? Biglang tanong ni Locke, sinusubukang ibahin ang usapan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Megan. Isang saglit na lungkot ang dumaan sa mga mata nito. Hindi ako nakatapos ng college, sabi nito. Ang boses ay mahina. Kailangan kong magtrabaho para masuportahan sina Miguel at Vanjo. Isang simpleng pahayag, ngunit para kay Locke, tila binuksan nito ang isang pinto sa buhay ni Megan na hindi niya kailanman nakita, ang buhay ng sakripisyo. Habang inilalapag ni Megan ang kanyang tasa ng kape, napansin ni Locke ang isang maliit at kupas na peklat sa ibabaw ng kanyang kamay. Halos hindi na ito makita, ngunit nandoon ito. Without thinking, he asked, "Saan mo nakuha yan?" Agad na binawi ni Megan ang kanyang kamay at itinago ito sa ilalim ng mesa. Ang pader na kanina'y unti-unti nang bumabagsak ay muling itinayo sa pagitan nila. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng dating lamig at pag-iingat. Wala to, matagal na, sabi nito. Ang boses ay biglang naging formal, hindi na nagpumilit si Locke.
Ngunit ang imahe ng peklat na yon at ang biglaang takot sa mga mata ni Megan ay nanatili sa kanyang isipan. Pabalik sa kotse, tahimik lang sila pareho. Ang tensyon ay bumalik. Bago bumaba si Megan, hindi na napigilan ni Locke ang sarili. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Megan na may peklat. Nagulat ito at sinubukang bawiin, ngunit hinawakan niya ito ng marahan ngunit may diin. Tinitigan niya ang peklat at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata na puno ng pagkalito. "You don't have to fight alone anymore, Megan," sabi niya. Ang boses ay mas mahina at mas sinsero kaysa sa inaasahan niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, sa loob ng nakakulong na espasyo ng sasakyan, naramdaman nilang pareho ang isang bagay na hindi nakasulat sa kontrata. Isang koneksyon na nagsisimula ng mabuo, mas totoo at mas komplikado kaysa sa kanilang pinagkasunduan. Ang ballroom ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang mahinang ugong ng mga usapan tungkol sa negosyo at politika. Para kay Locke, ito ay isang ordinaryong gabi lang, isang obligasyon, ngunit ngayong gabi may kakaiba. Hinihintay niya si Megan. Nakatayo siya malapit sa engranding hagdanan, kausap ang ilang board members, ngunit ang kanyang mga mata ay laging napapalingon sa entrance. Nangako si Miguel na ihahatid niya ito. "Ang ganda ng investment natin sa real estate, Mr. Rodriguez," sabi ng isang matabang lalaki. "Indeed," sagot ni Locke. Ang isip ay nasa ibang lugar. At pagkatapos, nakita niya ito. Nakatayo sa tuktok ng hagdanan si Megan. Ang emerald green na bestida ay tila yakap-yakap ang kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar. Ang kanyang buhok, na karaniwang nakapusod lang, ay nakalugay at alon-alon sa kanyang mga balikat. May suot siyang simpleng makeup na lalong nagbigay diin sa kanyang natural na ganda. Habang dahan-dahan itong bumababa, isa-isang napapalingon ang mga tao. Ang bulungan ay humina, napalitan ng mga titig na puno ng paghanga at pagtatanong. Para kay Locke, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng ballroom ay nawala. Ang tanging nakikita at naririnig niya ay si Megan. Hindi ito ang babaeng magnanakaw sa parking lot. Hindi ito ang babaeng may takot sa mata. Ang babaeng bumababa sa hagdanan ay may taglay na lakas at elegansya na hindi niya inaasahan. At sa isang iglap, isang damdamin ang pumuno sa dibdib ni Locke. Isang damdamin na hindi niya pa naramdaman noon para sa kahit kanino. Pagmamalaki. Nang makarating ito sa paanan ng hagdanan, inilahad niya ang kanyang kamay. Nanginginig ng bahagya nang tanggapin ito ni Megan. Ang kanyang balat ay malamig, ngunit ang mga mata nito ay nag-aalab. "You look," simula niya, ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita. "Stunning." Isang bahagyang pula ang gumuhit sa mga pisngi ni Megan. "Salamat. Pakiramdam ko ay isa akong impostor." "Hindi," mabilis na sagot ni Locke. "You belong here." At sa pagsabi niya noon, napagtanto niyang totoo ang kanyang sinabi. Ipinakilala niya si Megan sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Bawat isa ay bumabati ng may paggalang, ang mga matay puno ng paghanga. Nagulat si Locke sa kung gaano kadali para kay Megan na makibagay. Hindi ito nagsalita ng marami, ngunit ang kanyang mga ngiti ay matipid at ang kanyang presensya ay may bigat. Nang tumugtog ang isang mabagal na kanta, hinila siya ni Locke papunta sa dance floor. "Hindi ako marunong sumayaw," bulong ni Megan. "Just follow my lead," sagot ni Locke, habang inilalagay ang isang kamay sa kanyang baywang at hinahawakan ang isa pa. Sa simula, ang mga galaw nila ay nag-aalangan. Ang katawan ni Megan ay naninigas. Ngunit habang tumatagal, nagsimula itong magtiwala sa kanya. Sumunod ito sa kanyang mga hakbang at hindi nagtagal, ang kanilang mga katawan
ay gumagalaw na parang iisa. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Naamoy ni Locke ang banayad na pabango sa buhok nito. Naramdaman niya ang init ng katawan nito sa kanyang mga palad. "Locke?" Bulong ni Megan. Ang boses ay halos hindi marinig. "Hmm?" "Salamat," sabi nito. "Ngayong gabi, pinaramdam mo sa akin na espesyal ako." Tinitigan siya ni Locke. Sa ilalim ng mga matitingkad na ilaw, sa gitna ng maraming tao, tila sila lang ang naroon. Ang pekeng kasunduan, ang kontrata, ang pera, lahat ay naglaho. Ang natira ay ang katotohanan ng sandaling iyon. Isang lalaki at isang babae, magkayakap sa saliw ng musika. "Megan." Ngunit anuman ang sasabihin niya ay naputol. "Well, look who we have here." Isang boses na pamilyar at nakakainis ang bumasag sa kanilang sandali. Si Brenda. Nakatayo ito sa gilid ng dance floor kasama si Cassandra, parehong nakasuot ng mga damit na masyadong magarbo at masikip. "Ang galing mo talagang umarte, sister," sabi ni Brenda. Ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Bagay na bagay sa'yo ang maging Cinderella. Ngunit bago pa makasagot si Megan, isang panibagong boses ang narinig ni Locke. Isang boses mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang maririnig muli. "Locke, darling, I didn't know you were here." Lumingon si Locke at ang kanyang puso ay tila bumagsak sa kanyang tiyan. Nakatayo roon si Isabel. Mas maganda kaysa sa kanyang alaala. Suot ang isang pulang bestida na sumisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Ang CEO ng isa sa pinakamalaking tech companies sa Asia. Ang babaeng dumurog sa kanyang puso. Ang mga mata ni Isabel ay lumipat mula kay Locke patungo kay Megan. Isang mabilis na pagsusuri mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. "Sino siya, darling?" tanong ni Isabel. Ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may nakatagong lason. Tumingin ito kay Locke, ngunit ang tanong ay malinaw na para kay Megan. "Ang bago mong katulong." Ang mga salita ni Isabel ay parang matalim na bubog na tumusok sa puso ni Megan. Ang bago mong katulong. Ang buong ballroom ay tila naging isang entablado at siya ang sentro ng isang nakakahiyang palabas. Nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Locke mula sa pagkagulat patungo sa isang malamig na galit. Humigpit ang hawak nito sa kanyang baywang. "Isabel," sabi ni Locke, ang boses ay may yelo. "This is Megan, my wife." Ang salitang asawa ay dapat nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kabaligtaran. Pekeng asawa. Isang kasinungalingan, isang pekeng ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. "Oh, my apologies. Hindi ko nabalitaan." Tumingin ito kay Megan. "Congratulations. You must be very lucky." Pagkatapos ng ilang sandali ng pilit na usapan, kinailangan ni Megan na makahinga. "Excuse me," sabi niya, at mabilis na naglakad patungo sa restroom. Nakaharap siya sa salamin, pinipigilan ang mga luhang nagbabantang tumulo. Sino ba ang niloloko niya? Hindi siya nabibilang dito. Isa lang siyang babaeng binayaran para umarte. Bumukas ang pinto sa likuran niya. Si Isabel. Sumandal ito sa pader. Pinagkrus ang mga braso at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Magkano?" Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Megan. "Magkano ang bayad sa'yo ni Locke para magpanggap na asawa niya?" Diretsong tanong ni Isabel, walang paligoy-ligoy. "Huwag ka nang magpanggap. Kilala ko si Locke. Hindi siya magpapakasal sa isang tulad mo. Unless may kapalit." "Wala kang alam sa amin," matapang na sagot ni Megan, kahit na ang puso niya ay kumakabog sa takot. Tumawa si Isabel. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. "My dear, ako ang nakakakilala sa kanya. Bago ka pa man dumating. Kaya isang payo lang. Enjoyin mo ang pera habang nandyan pa.
Dahil ang mga tulad mo, hindi nagtatagal sa mundo namin. Lumabas si Isabel. Iniwan si Megan na nanginginig sa galit at kahihiyan. Pagbalik niya sa ballroom, nakita niya sina Locke at Isabel na nag-uusap sa isang sulok. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi, hindi sigurado kung dapat ba siyang lumapit. Narinig niya ang boses ni Locke. "Isabel, it's complicated," sabi nito. Ang boses ay may halong pagod at frustrasyon. Iyon lang ang narinig niya. Ngunit sapat na yon. It's complicated. Para kay Megan, ang ibig sabihin lang noon ay may nararamdaman pa si Locke para dito, na nahihiya siyang ipaliwanag ang pekeng relasyon nila, na siya ang komplikasyon. Ang sumunod na mga araw ay isang impyerno. Sa hindi malamang dahilan, inimbitahan ni Lola Remedios si Isabel para sa isang hapunan sa mansyon. Ang hapagkainan ay naging isang korte kung saan si Megan ang nasasakdal. "Isabel, Ija, ikwento mo naman sa amin ang tagumpay ng kumpanya mo sa Singapore," masayang sabi ni Lola Remedios. "Megan, marunong ka bang gumamit ng kubyertos?" Tanong nito sa kanya sa sunod na hininga. Walang tigil ang paghahambing, ang pamilya ni Isabel, ang edukasyon ni Isabel, ang mga koneksyon ni Isabel. Habang si Megan ay tahimik lang, nararamdaman ang bawat salita na parang suntok. Si Locke ay sumusubok na ipagtanggol siya, ngunit ang bawat pagtatangka nito ay lalo lang nagpapalala sa sitwasyon. Gabi na nang matapos ang hapunan. Hinatid ni Locke si Isabel sa pinto. Nang bumalik ito, sinubukan nitong kausapin si Megan na nag-iisa sa balkonahe. "Megan, about what happened?" "Okay lang," putol niya. Ang boses ay walang emosyon. Hindi siya lumingon. Hindi okay," sabi ni Locke, lumalapit sa kanya. "Hindi ko alam na iimbitahan siya ni Lola. Wala akong pakialam." "Megan, look at me." Hinawakan nito ang kanyang braso. "Ang narinig mo sa pagitan namin ni Isabel sa party?" Humarap si Megan at ang nakita ni Locke sa mga mata nito ay hindi na ang babaeng nakasayaw niya. Ang nakita niya ay ang babae sa parking lot. Puno ng pader, puno ng pagdududa. "Hindi ko kailangan ng paliwanag mo," sabi ni Megan. Marahang inaalis ang kamay nito. "May kontrata tayo. Ginagawa ko ang trabaho ko. Ginagawa mo ang sayo. Ganoon lang yon." Natigilan si Locke sa lamig ng kanyang boses. "Huwag kang mag-alala, Mr. Rodriguez," sabi ni Megan. Ang paggamit sa apelyido nito ay parang isang sampal. "Alam ko ang lugar ko. Isa lang akong empleyado sa kontratang ito." Tumalikod siya at pumasok sa loob. Iniwan si Locke na nakatayo sa dilim, kasama ang namumuong distansya sa pagitan nilang dalawa. "Isa lang akong empleyado sa kontratang ito." Ang mga salita ni Megan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Locke, mas masakit kaysa sa anumang sampal. Ang distansyang itinayo niya sa pagitan nila ay parang isang pader na yelo, malamig, matigas, at tila imposible ng tibagin. Kinaumagahan, umalis si Megan ng mansyon bago pa man siya magising. Nag-iwan lang ito ng mensahe sa isang katulong na dadalawin daw nito ang isang kaibigan. Ngunit alam ni Locke na umiiwas lang ito. Habang nakaupo sa kanyang opisina, hindi niya maialis sa isip ang pamilya ni Megan. Sina Cassandra at Brenda. May mali sa kanila. Ang kanilang mga ngiti ay masyadong matamis. Ang kanilang mga motibo ay masyadong halata. At ang paraan ng pagtrato nila kay Megan ay hindi tama. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan. "Marco, it's Locke," sabi niya nang sagutin ang tawag. "I have a job for you." Si Marco ay ang pinakamagaling na private investigator na kilala niya. Maingat, mabilis, at higit sa lahat, diskreto. "I need you to look into someone, Cassandra Ignacio and her daughter, Brenda. I want to know everything. Utang, mga kaaway, mga sikreto, lahat." Habang nag-uutos si Locke, sa kabilang bahagi ng syudad,
Si Cassandra at Brenda ay nagpaplano rin. Nakaupo sila sa isang maliit at maruming apartment na kanilang inuupahan. Isang malaking kaibahan sa karangyang ipinapakita nila sa labas. "Sigurado ka ba dyan, Ma?" tanong ni Brenda habang kinukutkot ang kanyang mga kuko. "Paano kung peke nga ang kasal nila? Anong makukuha natin?" Ngumisi si Cassandra, isang ngising ahas. Kung peke, ibig sabihin may kontrata. At kung may kontrata, may presyo. Pera, Brenda. Malaking pera. "Paano natin malalaman?" "Simple lang," sabi ni Cassandra. "Kailangan nating pumasok sa lungga ng leon." Kinagabihan, nagkaroon ng pagkakataon si Brenda. Bumalik siya sa mansyon ni Locke, dala-dala ang isang wallet na sinadya niyang iwala noong huling hapunan. "Naiwan ko po ata dito kagabi," sabi niya sa kasambahay. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. "Pwede po bang silipin ko lang saglit sa study ni Sir Locke? Baka doon ko naiwan." Dahil sa pagiging mapilit, pinayagan siya. Mabilis na pumasok si Brenda sa study. Hindi niya hinanap ang wallet. Ang hinanap niya ay papeles, dokumento, kahit ano. Ngunit ang mesa ni Locke ay malinis. Ang mga drawer ay nakalock. Habang papalabas na sana siya, bigla siyang natigilan. Isang boses ang narinig niya mula sa pasilyo. "Anong ginagawa mo dito?" Si Miguel. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay matalim at puno ng hinala. Hinahanap ko lang ang wallet ko. Baka naiwan ko dito." Mabilis na palusot ni Brenda. Tinitigan lang siya ni Miguel. Hindi nagsasalita. Sa ilalim ng tingin nito, naramdaman ni Brenda na para siyang hinuhubaran. Nagmamadali siyang lumabas. Ang puso ay kumakabog. Gabi na nang makauwi siya. Samantala, nakatanggap ng tawag si Locke, si Marco. "Sir, may mga nakuha na akong impormasyon," sabi ng investigador. Baon sa utang ang mag-inang Ignacio. Malaki ang pagkakautang sa mga kasino at loan sharks. "I knew it," sabi ni Locke. "Pero may isa pa, sir. Mas interesante." May narinig si Locke na kaluskos ng papel sa kabilang linya. "May natuklasan ako tungkol sa isang lupa sa probinsya na nakapangalan sa ina ni Megan, ang yumaong si Althea Reyes." Napakunot ang noo ni Locke. Anong meron sa lupa? Ayon sa mga dokumento, isa itong malawak na lupain sa tabing dagat. Walang nakakaalam, pero base sa plano ng gobyerno, may itatayong international airport malapit doon sa susunod na 5 taon. Ang halaga ng lupa, sir, aabot ng daan-daang milyon. Natigilan si Locke. At ang huling nakarehistrong address na may interes sa lupa bago namatay ang ina ni Megan? Pagpapatuloy ni Marco. Isang Cassandra Ignacio. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw kay Locke. Ang pagmamaltrato, ang biglaang paglitaw nila. Ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa inggit. Ito ay tungkol sa kasakiman. At si Megan ay nasa gitna ng lahat ng ito. Walang kamalay-malay. Ang bigat sa dibdib ni Megan ay hindi nawawala. Bawat araw sa mansyon ay parang paglalakad sa napakanipis na yelo. Umiiwas siya kay Locke hanggat maaari. Ang mga ngiti at pag-uusap nila ay pilit at para lang sa mga kasambahay at kay Lola Remedios. Ang sayaw nila sa ballroom, ang sandaling pag-aalala ni Locke sa kanyang peklat. Lahat ay parang isang magandang panaginip na binangungot ng katotohanan. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Vanjo sa hardin, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. "Magkita tayo sa labas ng village. Kailangan mong malaman ang totoo. Si Cassandra." Kinabahan si Megan, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Anong katotohanan ang sinasabi nito? Nagpaalam siya kay Miguel na maglalakad-lakad lang at palihim na lumabas ng mansyon. Nakita niya si Cassandra na naghihintay sa isang coffee shop malapit sa gate ng village. Ang kanyang ina-inahan ay mukhang pagod at balisa, isang malaking kaibahan sa karaniwang kumpiyansa nito. "Mabutit dumating ka," sabi ni Cassandra, hindi man lang tumitingin sa kanya. "Anong kailangan mo?"
Malamig na tanong ni Megan. May inilabas na folder si Cassandra mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Ayoko sanang gawin to, Megan. Pero naawa na ako sa'yo. Niloloko ka lang niya. Nanginginig ang mga kamay ni Megan habang binubuksan ang folder. Sa loob, nakita niya ang isang pamilyar na dokumento. Isang kopya ng kontrata. Ang kanyang pangalan. Ang pangalan ni Locke. Ang halaga ng pera. Ang mga patakaran. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Kahit alam niya ang laman nito, ang makita itong muli sa kamay ng kanyang stepmother ay parang isang sampal ng katotohanan na hindi siya pwedeng magtago. Tingnan mo, sabi ni Cassandra. Itinuturo ang isang clause. Nakasulat dyan na pagkatapos ng 5 buwan, wala na kayong anumang ugnayan. Gagamitin ka lang niya, Megan. Isa ka lang laruan na binili niya para pagselosin ang totoong mahal niya. Anong ibig mong sabihin? Si Isabel, sagot ni Cassandra. Nakita ko sila, Megan. Laging nagkikita. Si Locke mismo ang nagsabi sa akin na ginagawa niya lang to para makuha ulit ang atensyon ng dati niyang nobya. Isang kasinungalingan. Alam ni Megan na maaaring kasinungalingan yon, ngunit ang lason ay naipasok na. Ang pagdududa na pinalaki ng mga pangyayari sa party ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Tumayo si Megan, bit-bit ang folder. Saan mo to nakuha? Hindi na yon mahalaga, sabi ni Cassandra. Umalis ka na habang maaga pa, bago ka pa niya tuluyang itapon na parang basura. Naglakad si Megan pabalik sa mansyon. Ang isip ay gulong-gulo. Kasinungalingan. Isa itong malaking kasinungalingan. Ngunit paano na nakuha ni Cassandra ang kontrata? Habang papalapit siya sa mansyon, isang kotse ang huminto sa tapat niya. Kotse ni Locke. At mula sa passenger seat, bumaba si Isabel. Ang mga mata nito ay namumugto na parang galing sa pag-iyak. Nakita ni Megan si Locke na may inabot ditong panyo. Isang kilos ng pag-aalala, isang kilos ng pagmamahal. Nag-usap sila ng ilang sandali bago pumasok si Locke sa gate at umalis naman si Isabel. Para kay Megan, iyon na ang huling patunay. Ang lahat ng sinabi ni Cassandra, ang pag-iyak ni Isabel, ang panyo ni Locke, lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isip para buuin ang isang masakit na larawan. Siya ang panakipbutas. Siya ang bayarang aktres sa isang palabas na hindi para sa kanya. Pumasok siya sa kanyang silid. Ang puso ay basag na basag. Nakita niya si Vanjo na mahimbing na natutulog sa kama. Tinitigan niya ang payapang mukha nito. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagbebenta niya sa kanyang sarili. Para saan? Para sa isang kasinungalingan? Umupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang magsulat. Maikli lang, walang emosyon. Isang simpleng pagtatapos sa isang transaksyon. Nang bumalik si Locke sa mansyon, masaya ang pakiramdam niya. Ang pag-uusap niya at ni Isabel kanina ay isang pagtatapos. Sinabi niya dito na si Megan na ang mahal niya at wala nang babalikan pa. Kaya ito umiyak. Handa na siyang sabihin ang lahat kay Megan. Handa na siyang magtapat. Megan, tawag niya, puno ng pananabik. Walang sumagot. Umakyat siya sa hagdan. Patungo sa silid nito. Kumatok siya. Walang tugon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay malinis at tahimik. Masyadong tahimik. Ang mga aparador ay bahagyang nakabukas at wala nang laman. Wala na rin ang mga laruan ni Vanjo. At sa ibabaw ng kama, kung saan dapat natutulog si Megan, ay may isang puting papel lang na nakatiklop. Kinuha ito ni Locke. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Tapos na ang kontrata. Salamat sa lahat. Ang pagkawala ni Megan ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na buhay ni Locke. Ang unang oras ay ginugol niya sa pagtawag. Sa cellphone sa ba ni Megan
na hindi makontak. Sa cellphone gabando ni Miguel na nakapatay. Ang sumunod na oras ay ginugol niya sa pag-aalala. Paikot-ikot sa kanyang study. Ang sulat ni Megan ay lukot na sa kanyang kamao. Sir, malapit nang magsimula ang shareholders meeting. Paalala ng kanyang sekretarya sa intercom, ang boses ay puno ng pag-aalala. Napapikit si Locke. Ang pinakamahalagang meeting ng taon. Ngayon pa talaga. I'm on my way. Sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang unahin ang kumpanya. Ngunit ang tanging laman ng isip niya ay si Megan. Nasaan siya? Ligtas ba sila? Habang nasa biyahe, tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Sir, nakuha ko na lahat, sabi ng investigador. Mga kopya ng deed of sale ng lupa, mga bank statement ni Cassandra na nagpapakita ng malalaking utang, at ang pinakamahalaga, isang audio recording. Kinausap ng isa sa mga tauhan ko si Cassandra, nagpanggap na buyer ng lupa. Inamin niya ang lahat, sir. Ang plano niyang pilitin si Megan na ibenta sa kanya ang lupa sa murang halaga. Good, sabi ni Locke. Isang malamig na determinasyon ang pumuno sa kanya. Send everything to me. Now. Ang conference hall ay puno ng mga taong nakasuot ng business suit. Ang hangin ay siksik sa tensyon at amoy ng pera. Nagsimula si Locke sa kanyang presentasyon. Mga numero, mga graph, mga projections. Ginawa niya ito nang may automatikong kahusayan, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa kalagitnaan siya ng pagtalakay sa quarterly earnings nang biglang bumukas ang pinto ng hall. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon sina Cassandra at Brenda. Ang kanilang mga muka ay puno ng huwad, na pag-aalala at determinasyon. Pasensya na sa abala, sabi ni Cassandra. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Ngunit meron kaming mahalagang bagay na kailangang malaman ng lahat. Isang katotohanan tungkol sa asawa ng inyong CEO. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Tumingin si Locke sa kanila, hindi nagulat. Tila inaasahan na niya ito. Mrs. Ignacio, this is a private meeting. Sabi ng isa sa mga board members, ito ay may kinalaman sa kumpanya. Giit ni Brenda. Dahil ang CEO ninyo ay isang sinungaling. Naglakad sila patungo sa harapan, bit-bit ang isang folder. Ang parehong folder na ipinakita nila kay Megan. Ang babaeng ipinakilala ni Locke Rodriguez bilang asawa niya ay isang impostor, deklara ni Cassandra. Isa siyang bayaran. At heto ang pruweba. Itinaas niya ang kopya ng kontrata, iwinawagayway sa hangin na parang isang bandila ng tagumpay. Ngunit si Locke ay hindi natinag. Kalmado lang siyang nakatayo. Tumingin siya sa kanyang technical team sa likod ng silid at marahang tumango. Tama kayo, sabi ni Locke. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mikropono. Pinatahimik ang lahat. Mayroon ngang kontrata. Ang pag-amin niya ay nagdulot ng mas malakas na bulungan. Ngumisi sina Cassandra at Brenda. Iniisip na nanalo na sila. Ngunit hindi iyan ang buong kwento. Pagpapatuloy ni Locke. Ang totoong kwento ay tungkol sa kasakiman. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Locke na kanina'y nagpapakita ng mga financial graph ay biglang nag-iba. Lumitaw dito ang isang high-resolution na imahe ng titulo ng lupa na nakapangalan sa inana ni Megan. Sunod-sunod na lumabas ang mga dokumento ng utang ni Cassandra, mga larawan niya sa kasino, namutla si Cassandra, at pagkatapos, isang audio file ang tumugtog. Ang boses ni Cassandra, malinaw at malakas, ay pumuno sa buong silid. Oo, akin ang lupaing iyon. Anak ko lang si Megan sa papel. Kapag nakuha ko na ang pirma niya, wala na siyang silbi sa akin. Isang hangal na babae na madaling mauto. Ang katahimikan sa hall ay nakakabingi. Ang mga mukha ng lahat ay napuno ng pagkagulat at pagkasuklam. Si Cassandra at Brenda ay parang binuhusan ng nagyayelong tubig, hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Security!
Kalmadong utos ni Locke, dalawang malaking gwardiya ang lumapit at hinawakan ang mag-ina. Hindi! Isang bitag yan, kasinungalingan! Sigaw ni Cassandra habang kinakaladkad palabas. Nang maisara ang pinto at bumalik ang katahimikan, humarap muli si Locke sa mga shareholder, sa mga board member, sa buong mundo. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, na para bang hinahanap ang isang taong wala doon. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang boses ay basag sa emosyon sa unang pagkakataon. Oh, nagsimula kami sa isang kontrata. Isang kasunduan na ako mismo ang gumawa dahil sa sarili kong kaduwagan. Pero sa proseso, natagpuan ko ang isang bagay na totoo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi na maitago ang sakit at pangungulila. Megan, nasaan ka man? Patawarin mo ako. Mahal kita. At hindi yun kasama sa kontrata. Sa isang maliit at nangungupahang apartment sa kabilang dulo ng syudad, nakaupo si Megan sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa tabi niya, si Miguel ay tahimik na nanonood ng balita sa isang maliit at lumang telebisyon. Si Vanjo ay mahimbing na natutulog sa nag-iisang kama sa silid. Biglang lumakas ang volume ng TV. Isang breaking news. Ang mukha ni Locke ay lumitaw sa screen, live mula sa isang press conference. At pagkatapos, ipinalabas ang buong eksena mula sa shareholders meeting, ang pagdating ni Cassandra at Brenda, ang paglalabas ng mga ebidensya, ang kanilang kahiya-hiyang pagkaladkad palabas. Natigilan si Megan. Narinig niya ang bawat salita ng audio recording, ang bawat kasinungalingan at bawat plano ni Cassandra. Ang katotohanan tungkol sa lupa ng kanyang ina. At pagkatapos, narinig niya ang huling sinabi ni Locke. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang pagsisisi. Megan, nasaan ka man, patawarin mo ako. Mahal kita. At hindi yun kasama sa kontrata. Ang mga salitang yun ay tumagos sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan sa loob ng maraming araw ay biglang bumuhos na parang isang sirang dam. Megan, mahinang sabi ni Miguel. Inilalagay ang kamay sa kanyang balikat. Hindi siya sinungaling. Tumango lang si Megan, hindi makapagsalita dahil sa paghikbi. Kinabukasan, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang apartment. Si Miguel ang nagbigay ng address. Bumaba si Locke. Ang mukha ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Nagkita sila sa maliit na espasyo sa pagitan ng pinto at ng hagdanan. Walang nagsalita sa simula. Nagtitigan lang sila, pinupuno ng mga mata ang mga salitang hindi kayang bigkasin ng kanilang mga bibig. Ang lupa. Simula ni Megan, ang boses ay paos. Hindi ko alam noong una, mabilis na sabi ni Locke. Nalaman ko lang kamakailan. Megan, lahat ng ginawa ko, ang pagprotekta sa'yo, ang pag-aalaga kay Vanjo, walang kinalaman ng lupa roon. Si Isabel, tinatapos ko na ang lahat sa kanya noong araw na umalis ka, sabi ni Locke. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Sinabi ko sa kanya na ikaw na ang mahal ko. Iyon ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Bawat salita ni Locke ay unti-unting gumigiba sa mga pader ng pagdududa ni Megan. Ngunit may isang sikreto pa siyang kailangang ilabas. Ang pinakamabigat sa lahat. May kailangan ka ring malaman, sabi ni Megan, humihinga ng malalim. Si Vanjo, hindi ko lang siya alaga. Siya ang kapatid ko sa ama. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-iwan sa kanila ng kanyang ama. Ang pagkakabuo ni Vanjo sa ibang babae, at ang pag-iwan din dito. Siya na lang ang natira para kupkupin ito. Sa halip na magulat, ang nakita ni Megan sa mga mata ni Locke ay paghanga at mas malalim na pag-unawa. Ngayon, mas naiintindihan na niya ang bigat ng sakripisyo ni Megan. Iyon ang dahilan, sabi ni Locke. Ang boses ay puno ng emosyon. Kaya pala ganoon na lang ang pagmamahal mo sa kanya. It makes me love you even more.
Sa mga salitang yon, tuluyan ng gumuho ang lahat ng harang. Niyakap ni Meghan si Locke at sa unang pagkakataon, ito ay isang yakap na totoo, walang pag-aalinlangan at puno ng pag-ibig. Pagbalik nila sa mansyon, isang hindi inaasahang tao ang sumalubong sa kanila. Si Lola Remedios. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, hindi na may matigas na anyo, kundi may mga matang puno ng pagsisisi. Hija, sabi nito kay Meghan, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ang katandaang ito. Nabulag ako sa pangalan at yaman. Hindi ko nakita ang tunay na halaga ng isang tao. Lumapit ito at, sa pagkagulat ng lahat, niyakap si Meghan. Welcome to the family, Apo. Lumipas ang ilang linggo. Ang pamilya Ignacio ay nahaharap na sa mga kaso. Ang lupa ay legal nang naipangalan kay Meghan. Ngunit higit sa lahat, ang mansyon ay napuno ng tunay na tawanan at pagmamahal. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin at pinapanood si Vanjo na naglalaro, lumingon si Locke kay Meghan. Wala ng mga kontrata, wala ng mga kasinungalingan. Lumuhod ito sa isang tuhod. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang isang folder, kundi ang isang maliit na kahon na pelus. Meghan Reyes. Simula niya siya, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Ang kontrata natin ay tapos na, ngunit ang kwento natin ay ngayon palang magsisimula. Binuksan niya ang kahon at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang kumikinang na diamante. Let's start a real story, sabi niya. Ang boses ay puno ng pangako. Will you be my real wife? Sa ilalim ng ningning ng mga bituin, sa gitna ng hardin na dati sumisimbolo sa isang pekeng buhay, sumagot si Meghan ng oo. Isang oo na nagmula sa puso, hindi dahil sa isang kasunduan, kundi dahil sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ng kasinungalingan at ng katotohanan. Iyon ang tunay na simula.